Because this year is year of victory, sa buong January, we will battle, okay? We will make declaration and will continue to search for the ways at paano tayo magiging matagumpay. This morning, I started sharing overcoming fear. It's about overcoming the fear of failure. Fear of failure is a common experience that can hold us back from pursuing our dreams and potentials. Whether it is our personal life, career, or our spiritual journey, this fear can create a significant barriers sa ating buhay. However, overcoming this fear is a vital for growth and fulfillment. That is what God wants us to understand tonight. Today, we live in a world that often defines our worth by our success or failure. And that is the pattern in this world. The whole world defines our worth by our success or failure. Hindi ibig sabihin, success ka, okay na. Hindi ito magdi-define sa buhay po natin. And failure, hindi rin ito magdi-define sa buhay po natin. Many of us struggle with the paralyzing fear of failing in a various aspect of our life. Be it our careers, again, relationship, or even our spiritual journey. And today, we will explore the scriptures to equip us to confront and overcome this fear. And that is what God prepared tonight. And we're so blessed because of His faithfulness. God prepared this church and all churches for a great victory. As we continue our 24/7 prayer and fasting, that is the backbone of this ministry. First, I would like to give you the verse that will help us. And Isaiah chapter 41 verse 10, the Lord said, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." And that is the verse that will guide us to overcome fear of failure. And again, because of this verse, God assured us of His presence and support. He is all-knowing God. He is the creator of heaven and earth. Nothing is impossible with God. This promise, "I am with you," the verse says, "For I am with you," this is a reminder to every one of us that we are not alone in our struggle or endeavors when fear threatens or overwhelms us. God gave us this assurance. Fear not, for I am with you. The only thing that we need to do is to communicate. Imagine, nandun po tayo sa place na nasa danger, nasa problema. And that's the reason why meron tayong mga cellphone para makakonect. Amen? Imagine, nasa gitna ka ng karimlan, nasa gitna ka ng malaking problema, you're alone. But tonight, God will remind us you're not alone. Amen? I am with you. Kung bakit tayo takot, nag-iisa tayo. Di ba? Kung bakit mayroong fear sa atin, hindi tayo nakakonect. Amen? Hindi tayo nakakonect sa Lord. That's what we need to do. And as we continue doing 24/7 prayer and fasting, hindi ka man nakakonect, somebody will connect sa atin. And that's what we're doing, prayer and fasting. Remember the time of Joshua? Joshua busy ng pakikipaglaban. Si Moses, Aaron, and Miriam, they keep on praying to connect. Amen? That's why we need to be connected, committed, and matagal na pong sinasabi natin, but ngayon po yung katuparan at actual na battle nakakaharap. Yes, we have victory. Bigay po ng Lord po sa atin. If we look at our verse, year of victory, and
1 Corinthians chapter 15 verse 7, but thanks God. Ito po yung maganda. But thanks God. He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Don't forget this. Pag binigyan tayo ng victory, that is the gift of God. Tayo mga Christian, without God, we can do nothing. Huwag nating ipagmamalaki na may tagumpay po tayo. Don't forget this. Ang Diyos ang nagbigay na katagumpayan sa atin. Hindi po yan atin. Even salvations, not of ourselves. It is the gift of God. Amen. That's the gift of God. Another verse that will give us the assurance is Romans chapter 8, verse 37. No, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Remember the word, who loved us. Yung ating pagtitiwala sa Lord, hindi basta. Kasi ang pinagtitiwalaan natin ay nagmamahal sa atin. Yun po maganda. I remember the story na meron po isang bata na kailangang ihulog sa balon upang tingnan po yung ilalim ng balon may problema. Pumili sila ng malalakas, matipuno, malalaki ang katawan upang humawak ng tali doon sa bata na ihuhugos upang tingnan ang ilalim ng balon. Dumating ang mga matitipuno, malakas, pero ayaw pumayag ng bata. Ayaw niyang pumayag na sila ang hahawak. Ang sabi niya, papayag ako kung aking ama ang hahawak ng tali. Amen. Kamat dahil sabi, dumating yung ama, payat pa sa akin, maliit. Pero yung bata, alam niya, mahal siya ng kanyang ama. Amen. So, ang assurance na ang Diyos ay hindi tayo iwan ay John 3:16. Amen. Love. Kayo kaya, sinong pagtitiwalaan nyo ng inyong buhay? Yung mayaman? Yung malakas? O yung totoong nagmamahal sa'yo? Amen. Because love never fails. Kahit anong mangyari din sa tatay niya, bibigyan siya ng strength ng Diyos dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, payat man siya, the Lord will give him strength. Amen. The same is true in our life and soul winning and sharing the Word of God. And as a leader, mahina tayo. Diba? But because of the love, the conviction, because of the compassion na inilagay ng Lord sa puso natin, you will receive power when the Holy Spirit comes. Amen. When the Holy Spirit comes, you will receive power to do the impossible. Yun po yung assurance na ibinigay niya po sa atin through Him who loved us. Balik po tayo sa ating verse sa book of Isaiah. So if you look at that part, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Nasabi niya po ito because of the love na nasa Kanya. At imposible po na tayo ay matalo. Let's focus on overcoming the fear of failure. Ito po yung nag-paralyze po sa atin. Okay? Yes, failure is a common experience. Tama po. Lahat po tayo ay nag-fail. But remember this, fear is not the opposite of success. Failure is not the opposite of success. It is part of your success, part of your journey. Now, every time na tayo mag-fail, don't give up. Don't define yourself, okay, your worth by your success or failure. Yun po yung bini ng Lord po sa atin. The Spirit can create significant barriers. Kung bakit hindi tayo nagtatagumpay? Because of fear. Fear of failure. How many of us takot mag-fail? Marami pong tao hindi nagtutuloy dahil takot silang mabigo. I remember one time, mayroong isang lalaki na in love sa isang babae. But because of fear of failure, but because of fear of pride, mayroon po siyang pride. Ayaw niyang mabigo.
Sobrang mahal niya. So ano po nangyari? Hindi siya makapag-propose. Hello? Mga kalalakihan, fear not. Kung nagmamahal kayo, totoo ang pagmamahal nyo, pumunta kayo, magsabi kayo, will you marry me? Amen. Natatakot mag-propose dahil baka mabigo. Amen. The same is true. To start a business, natatakot mag-start a business, baka mabigo. Ang success, hindi po nagaganap yan kung walang failure. Because failure is part of success. Amen. Overcoming this fear is vital for growth and fulfillment. Now, let me share to you 7 principles and strategies to help conquer the fear of failure. Are we ready? Handa pa ba tayo na marinig? Interesado ba kayo na maunawaan? This principle and strategies to help conquer the fear of failure. Sa ating buhay, marami po tayong kinatatakot. No? Takot tayo maging leader, baka hindi natin kaya. Takot tayong gumawa ng mabuti. Maraming takot sa puso natin at ito po yung nag-cripple po sa atin at ito po yung dahilan bakit hindi tayo nagtatagumpay. Number 1, embrace a growth of mindset. What a man thinketh in his heart, so is he. Kung iniisip mo na talo ka na, it's all about mindset. Remember our mission and Mangyan Tribes. Hindi po sila tamad. Masipag sila. Pag binigyan mo siya ng trabaho, tatrabahuin niya. The problem is, there's a problem with mindset. May problema po sa isip nila. Ang mga tao po, wala hong taong tamad. Kulang sila sa visions. My people are being destroyed because of lack of knowledge. It's all about the mindset. A growth mindset is the belief. Ito po'y belief. Ano po yung pinaniniwalaan nila? Ano yung pinanghahawakan? And abilities and intelligence that can develop through dedication and hard work. Wala po sila nun. Nasanay po sila na instant. Madali pumunta sa bagong palengke at manghingi pera kaagad. Hard work. Mindset po ang problema. Yung pong laman ng utak. Bakit sila tanghali na hindi pa nabangon? Walang visions. Bakit sila walang ginagawa? Yung mindset nila, may problema. We need to embrace a growth mindset. What a man thinketh in his heart, so is he. Kailangan ma-develop ito. Kailangan ma-develop yung mindset. And that is our mission. And remember, Mangyan mission is not easy. It's not enough para pakainin natin sila. Instant po yun eh. That is not our mission. Feeding, giving food, shelter, and clothing, that is enough. Kapag hindi po nabago ang mindset nila, habang buhay, kahit pakainin mo sila, hindi mababago ang buhay nila. That's why our next mission is to educate them. Amen. Ito po yung mahirap na part. Bumisit po kami doon twice, iba po ang kanilang reaction. Pag wala ka na ng pagkain, wala kang ibibigay. Ini-snub kami. Amen. Hello. So, ang may problema sa kanila, yung mindset nila. The same is true in Christians. Bakit may Christian na mayaman, may Christian na mahirap? Christian naman pareho eh. Ano? But think about this. If you look at them, wala silang sinasayang na oras. Tama. Ang mindset nila, kung magkaroon man ng failures, that is part of success. Kailangan mabago yung mindset. And that's the reason why we need preaching. That's the reason why we need Bible study. That's the reason why to give them the idea, to give them the visions, to give them the guidance. At alam niyo po sila, the Mangyan Tribes, mababait po sila eh. Wala lang nag-guide. Amen. And as a leader, hindi pwedeng basta mabait ka lang. Amen. Hello. Kailangan makatarungan. Kaya maraming galit sa leader. Ang totoong leader, hindi dapat mabait lang. You need to be just. Okay?
Yun po yung kinatatakot na maraming leader. Ayaw ko mag-leader, ayaw ko maghawak ng cell group, ayaw ko maghawak na dahil marami akong makakalaban, marami akong... Alam ko po, sa akin pagkapastor, bilang leader, maraming nagalit sa akin. Amen. Maraming sumama ang loob. But think about this, that is justice. Marami po nagalit sa Diyos. Ibinating pinasok. Kasi marami nagalit sa kanila. Because of the truth, na-trigger ang kanilang tradisyon, ikinulong sila. Kinulong po ang mga disciple. But do not be afraid. Fear not, for I am with you. Amen. Remember that the story of Paul and Silas? They share. Ito po yung mahilap na part. Madali magbigay ng pagkain. Madali magbigay ng damit. Madali tumulong. Madali. But not enough. We need to change their mindset. Do not give them fish. Teach them how to. At hindi ka na magdadala ng pagkain. Amen. Hindi ka na magdadala ng dami. Hindi ka na magdadala magkaon bahay. Dahil maalam na po sila na bago ang kanilang mindset. The same is true in Christian. The same is true in church. If anyone is in Christ, is a new creation. The old is gone. Remember, and the new has come. You have the mind of Christ. Man? You have the mind of Christ. Yun po yung pinaka-the best part of this. Kaya napakahalaga po nun, embrace a growth mindset. Instead of viewing failure, mag-focus sa ating failure, ano po ang dapat gawin po natin? Instead of viewing failure as a reflection of your worth, huwag niyo po natin tingnan yun, ano? See it as an opportunity to learn and grow. Every failures, meron po itong lesson. Amen. Kaya pala. Amen. Opportunity to learn and grow. Each setback can teach you valuable lessons and contribute to your personal development. Mindset, napakahalaga. Ang Diyos ay kasama po natin. Lagi ko i-testify sa inyo, ano ba na-experience ko? Ano ba na-experience mo? Na naghubog sa iyong katauhan. Even healing, even blessing, don't give up pag nag-fail po tayo. Each setback can teach us a valuable lesson and contribute to your personal development. Gano'ng karami ng failure na na-experience po natin. Don't give up. Ito po napakahalaga. Even healing, ganun din po. Sinasabi ng doktor, mamamatay ka na. Yung katawan mo, ramdam mo yung sakit. That's my experience. Ramdam mong talagang parang give up na yung katawan. But in my mind, hindi, amen. Hindi niya give up yung mind ko. Kahit anong sabihin nila, sinasabi ko, kasama ko ang Diyos. Kahit sabihin nila, kapag hindi mo ginawa ito, you will die. Ano po ang mindset ko? Let's see what my God can do. Amen. At sinabi ko po yun. Kung pakikiramdaman po natin yung ating nararamdaman, magpo-focus tayo sa failure. Pagkatapos ng mahabang training, after 20 years of my training experience, papayag ba ako na ako'y kuhanin ng wala sa oras? That's my mind. Pinaniniwalaan ko, I trust in God, you train me, you call me, you will protect me, I will survive. Amen. At dahil dun, sa mindset na yon, I remember the verse, the power of life and death is in our tongue. Hindi ko minsan i-declare sa aking labi na ako'y kukuhanin na. But ready ang puso ko. It is not my will, but your will be done. That's a mindset. That is faith. Amen? At dahil doon, I survive. At narito ko ngayon, pagkapatuloy po natin ang misyon. Amen? Amen. Second is, redefine failure. We need to define failure. Akala po ng madami, ang failure, ito po yung ginagawa ng sanlibutan to define our worth. But I'm telling you, failure is part of your success. Hindi po ito katapusan ng iyong dreams. Ito po'y kasama pagdidevelop
ng iyong sarili upang makamtan natin ang victory. Redefine failure. Okay, ito. Kailangan isip po natin yung perspective po natin. Failure is not the opposite of success, I'm telling you. It is part of the journey. And again, failure is not the opposite of success. It is part of the journey. Success people often experience multiple failures before achieving their goal. How many failures na naranasan po natin? Hindi po sinasabi na talo ka na. That is the preparation of your success. One of the great examples is the life of President Abraham Lincoln. Sa mind niya, meron siyang vision. During that time, magulo ang Amerika. Basta kanyang isip, kayang may vision sa kanyang puso, sa isipan, na kayang mabago. Hindi po ganyan ang itsura ng Amerika. Hindi po ganun ka-success. But sa kanyang mind, yung mindset niya tama, sabihin ng, we can change the world beginning with ourselves. Because of multiple failure, kumandidato po siya. Kung sa atin, kumandidato siya sa Pangulo, talo. But yung vision, yung mindset niya, nandun pa din. Natanggap niya yung vision na mababago ang Amerika. Kumandidato siya na mayor, talo. Kumandidato siya governor, talo. Kumandidato siya congressman, talo. Kung sa atin, ano po? Iba ang system po yun. Kumandidato po siya ng presidente, nanalo. At isa siya sa pinakamahusay na presidente ng Amerika. Amen. Kaya don't give up. May vision sa'yo. May natanggap ka na conviction. Do it. Don't worry about failure. That is part of your success. Amen. Marami po sa atin ay pag nag-fail, ayaw mo na. Nabigo ka sa pag-ibig, don't worry. Amen. You learn. Amen. Nabigo ko sa business, don't worry, you learn. Nabigo ko sa leadership, don't worry, that is part of your... Sa pagkatawag ng Diyos sa atin, maraming failures. Bago po tayo dumating ng 20 years mahigit, napakadaming failure. Because of the right mindset, the growth mindset, so patuloy po ito naging stepping stone ng success ng Love of Jesus Mission. Amen. Dumating tayo sa puntos na, ako din, dumadatingan tayo na parang wala nangyari, no? But because of mindset, what a man thinketh in his heart, so is he. Darating ang time na matutupad. Though it tarry, it shall come to pass. So, if we able to redefine the failure, ito po yung magiging katagumpay po natin. Another example is si Thomas Edison. Famous po siya, di po ba? Sabi niya, nung may nagtanong sa kanya po, meron siyang 700 major experiment fail. 1,000 times ginawa po niya, hindi nag-work. May nagtanong sa kanya, anong ginagawa mo? Hindi ka naman nagtatagumpay. Ika'y laging fail. Anong sagot niya? I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Meron akong alam na 10,000 na kaparaanan na hindi nag-work. Amen. Nakita nyo? Iba yung mindset niya. Ha? Hindi yun failure. Kasi sa daigdig nito, kailangan malaman mo kung ano ang tama at ang mali. Ay, ang dami niya ng alam na mali. Kaya malapit na siyang magtagumpay. The next experiment, dun po nagtagumpay. At pinagkinabangan po natin hanggang ngayon. Di po ba? Hello? Kaya don't give up. Kung meron tayong mga nag-fail ka sa ministry, nag-fail ka sa business, nag-fail ka sa love life, don't give up. Sabihin mo siya katabi, don't give up. Keep going, you know. That's not the end of your life. Yun po yung failure. Nakikita, kailangan ma-redefine natin yung failure. Kapag hindi po, ang failure is isukatan. Ito ng ating word, ay wala ka namang kwenta, wala ka namang pinagtagumpayan. Sa iyong isipan dapat, marami na akong alam na mali. Ikaw, nila.
Kaya sinabi niya, hindi ako nag-fail. Madami na akong alam na mali. That's why, bakit kailangan nating sundin ang mga may edad na? Hindi dahil sila magaling, dahil mas marami na silang alam na mali na hindi natin alam. Amen. That's why the Bible was written. Hindi po nakalagay sa Bible lahat ng mabuting ginawa. Isa-isahin ninyo po. Simula kay Abraham, marami siyang failure, di ba? 25 years, fail. Nakita niyo po yan? Fail siya. Pero ang mindset niya, hindi na bago. Another 25 years, nagtagumpay siya. The next trials, mabigat. Give me your Isaac. Alam niya na po kung paano magtatagumpay. Dahil kasama niya ang Diyos. Amen. Ano ang sabi niya? Tinanong siya ng anak niya. Meron tayong firewood, meron tayong lighter, where is the offering? Nasaan ang i-offer po natin? Ano ang sabi ni Abraham nung papunta na sila sa bundok? Ang halfway, sinabi niya sa kanyang assistant, dumito ka, babalik kami. And that is the declaration na sila'y makakabalik. Amen. Imagine, may dalang kahoy, may dalang pangsindi. Ang tanong na anak, where is the offering? Ano ang sagot po ni Abraham? I remember that time na tayo po ay nagpa-plan na ayusin yung church. That every time meron po tayong gagawin, dumadating ang provision. Amen. Amen. And I remember this, na nagka-plan tayo magpagawa ng toilet, di ba? Nagka-plan tayo. Naka-plan pa lang. And I accept it. Magagawa yun. Sinong gagawa? God will. Ano niyo po, ni pinaplan pa lang, may nagbigay ng budget, more than enough. Amen. Wala pa po. Ganon din sa soul winning. Hindi mabago yung mindset mo. Nadi-define po natin yung failure. Yes, may failure. Huwag natin isipin na it will define your worth. No. That is part of your journey. Sinabi ng Lord, the harvest is plentiful. Remember, kung kay Abraham napakadaming iprovider, sino magdadala ng offering? Sinong malakas na loob na magdadala ng kanyang anak at willing ibigay? That's that time na maunawaan po natin ang calling ng Lord sa atin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang magulang, kapatid, kaibigan, anak, cannot be my. Nakita niyo sa pagmamahal ni Abraham sa Lord, that is a mindset. Para bang 25 years, inalagaan ko, natupad ng pangako, 25 years ako nag-fail, ngayon 25 years nagtagumpay, and then kukuhanin mo sa akin itong lahat ng blessing na to. But because of the mindset na identify nila, of 25 years of experience, alam niya po ang magaganap dahil kasama niya ang Diyos. Nung tinanong, where's the offering, Daddy? Hindi sinabi niya na, ikaw. Ano ang sagot niya? Think about the mindset. Nasunod ibig sabihin, God will. And then yung anak, excited na magdala. Kung sinabi niyang ikaw ay ikaw na. Di ba? Tao tayo di ba? Lagi siyang meron pong vision. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Remember? Kaya po tayo may journey into boot camp. Who is God? Who is Jesus? What is a Christian? Think about this. Almost done. And then susunod po natin, napakaganda po ng ating ipipreach. Amen. Kaya naghiwalay po tayo ng preaching to prepare the people sa basic. And I'm doing the revelation. Amen. Nanuha niyo po. And then ito na po, nagaganap na. Merong missions, merong mission compassions, at hindi po basta ginawa ni Lord. Hindi po ako ang author niyan. Hindi po ako nag-program niyan. Ang aking ginawa lang po is wait upon the Lord and pray. That's why we have this 24/7, we have mission compassion. Hindi po ako yun. Diba? Ang Diyos po yun. Amen.
Sa Diyos ang papuri. Amen? Wala po. Ginagamit lang po ako ni Lord. At dumaan po ako sa napakaraming trials. One of the best trials is about sickness. Diba? At katatapos ko lang po nun. Amen. Kahit na anong galing, kahit anong dami ng training mo, kapag health na po ang tinats, yan din po yung trials na ibinigay kay Job. Sinasamba mo lang siya dahil puro tagumpay. Sinasamba mo lang siya dahil may pera. Subukin mong itas sa kanyang katawan. Ano? Isusumpa ka niya. No. But remember, yung mindset ni Job. Napatunayan niya na ang Diyos ay tapat. At alam niyo po, ibinalik ni Lord sa kanya. More than enough. Amen! Sa ating buhay, napakadaming pagkakataon natin na magtagumpay. Iba po yung tingin po natin sa failure. Kaya that's why we need to redefine failure. Yun po yung kailangan na. Each failure brought him closer to success. Malapit na. Nabigo ka, no problem, malapit na. Amen? Huwag natin tingnan yung mga katabi po natin. Huwag natin tingnan po yung success ng ating kapitbahay. Kapag merong successful na kapitbahay, kaibigan po natin, support them. Amen? Celebrate with them. Huwag tayong magalit. Huwag tayong mag-inggit. Dahil darating na ang para sa'yo. Sabi mo siyang katabi, darating na ang para sa'yo. Amen. Sa mga kabataan, ito pang billing ko sa inyo. You're building your future. Naghahanap kayo na makakapartner sa buhay. Tama po. Sagutin niyo ako. Naghahanap kayo na makakapartner sa buhay. Tama. Hindi naman ikaw tinatanong ko. Yeah. Okay lang naman, family po tayo. Diyan po marami nagpe-fail na kabataan. Pag nag-fail na, iniwanan ako ng boyfriend ko, lungkot na siya, hindi na ako mag-aasawa. Don't give up. Your failure is one step closer to your victory. Hindi ibig sabihin nag-fail ka, tapos na ang buhay mo. No, don't worry about that. Sabi mo sa iyong mga katabi, don't worry. God will, hallelujah, nabuhay ng loob mga kabataan. No? Andyan po yung asawa ko, nag-fail po ako. Parang katapusan na ng mundo. Ayun, mga kabataan, pag kayo nag-fail sa pag-ibig, para bang the whole world down. Amen? Hindi po. Mas maganda ang ibibigay sa iyo. Amen? Mas mabait ang ibibigay sa iyo. Mas matapang ang ibibigay sa iyo. Mas malakas ang loob. Don't give up. The same is true in leadership. The same is true in the church. Don't give up. Matagal man na, ang tagal-tagal na ng Bible study mo, hindi pa nadami. Don't worry, God. Learn from your mistakes. Learn from your failure. Ba't ba ako nag-fail? Learn from that. That is, failure is one step closer to your victory. Amen. So, nakaka-relay ba kayo? Nag-fail din po ako. Para bang gusto ko nang give up, ayaw ko na mag-aral, parang wala na sa akin dahil yung mahal ko na wala. Pero isang bagay po ay binigay ng Lord sa akin. God will, at binigyan ako ng mas magandang asawa. Hindi po, kaya magandang itsura, committed. Hindi ako iniwanan. May problema, may sakit, nandun siya sa akin tabi. Yun po yung maganda. Amen. Ang ganda'y kumukupas, di po ba? Tama po. So, nakakadalawa na tayo, no? Redefine failure. Ministry, tagal na, para bang hindi na. Gano'n katagal na yung church natin? 25 years, ganito pa rin tayo. Don't worry about that. Malalim na po ang roots ng Love of Jesus Mission. Amen. At ngayon, mag-i-start na po siyang mamunga. Amen. Lalaki, lalago, dadami ang atin pong attendees, dadami ang ating mga pastors. Alam ko ang mga kabataan dito, tinatawag ni Lord. Yung mga may edad na, sabi ng Lord, magpakatatag kayo. Amen. Lalaki ang church na to. Hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos.
Ni minsan sa isip ko, hindi ko inisip na nag-fail. Ang tagal na ng LGMC, para ilan pa rin. Hindi po ako na-touch doon. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang ugat ng LGMC. Amen. Now is the time. So, kailangan lang po redefine failure. Number 3, set realistic goal. Specific and achievable. Baka mamaya tayo mag-set ng goal. Ang church ay gagawin namin 5-story building. Ang tinatarget namin ay 100,000 attendees. Achievable ba? You need to be specific and achievable. Break down your larger goal into smaller, manageable steps. Kaya ang church po natin hindi agad malaki. Kailangang matibay, matatag, na kahit anong bagyo, hindi bibigay. Yun po yung foundation. Dahil ito'y ang Diyos. Kung ako'y may inip, ayaw ko na. At pagkatapos ng kasakit, ayaw ko na. As sinabi ng Lord, leave your comfort zone. Bakit, Lord? Pangarap namin to live in American dreams, Pero the Lord said, leave your comfort zone. Iniwanan po namin. Namuhay po kami sa mga mobile home, namuhay po kami, and then to obey His word, at nabuksan po ang Italia. Never in my mind na yung failure ay nag-define ng worth ng church po natin. That is part of success. But how to do so? Set a realistic goal. Not our will, but Your will be done. Hindi po sa pamagitan ng ating lakas. That's why we need to pray. Hintayin po natin yung vision ng Lord. Remember the Old Testament? Even unbelieving world, bakit nila kinuha si Daniel? Bakit nila ikinip si Daniel? Reason, sila po yung mga captives. During that time, pag ikaw ay noble, pag ikaw ay maraming alam sa Word of God, alam nila yon. Sila po yung may uniform, naka-white robe ho sila. Yun po yung palatandaan. Pag ikaw ay maraming alam sa Bible, pag ikaw ay dedicated, it will repair ng Lord ang LGMC. Kayo po yun. At kung titingnan, nakasuot kayo ng white robe at kita ng vision at kita ng demonyo yun. King Nebuchadnezzar, di ba? Ikip yan. Dahil yan ang mag-guide sa atin kung anong ating gagawin. Remember that one? Alam nila, nakita nila yung testimony ng mga Israelita. Bakit? Nakita nila yung testimony, sinamahan sila ng Diyos para makaalis sa Egypt. Hinati ng Diyos ang dagat upang sila'y iligtas. Hinati ng Diyos ang lupa upang sila'y makapasok sa land of promise. Kita po nila yon. Because of their testimony, ganun ang kataas ang pagtingin nila sa lingkod ng Diyos. Kasi para mag-set ng goal, hindi po madali. Marami tao po nagseset ng goal kung bakit ang mga tao ngayon ay matagumpay sapagkat nakita na nila yung failures ng mga nauna. The same is true in engineering. The same is true in technology. Bakit mas maganda? They learn from their mistakes. Amen. Bakit na-improve ang iPhone? Bakit na-improve ang computer? They learn from their mistakes. The foundation of yung success ay yung mistakes ng mga nauna. Kung bakit magaganda sa sasakyan ngayon, dahil nakita nila po yung mga recall ng mga sasakyan, sa sunod silang gagawa, mas maganda dahil alam na nila kung ano ang mali. At para tayo magiging maayos, hindi po natin alam. Kulang ating experience. But if you read the Word of God, you have 4,000 years of experience. Amen. At ang laman po niyan ay failures. Failures ni King David, failures ni King Solomon, failures ng mga leaders. But remember, that is the stepping stone of your success. I remember that time nag-attend po ako ng seminar sa Anaheim, California. Andun po si Benny Hinn, andun po si Morris Cirulo, andun po si Miles Monroe, mga kilala pong mga speakers, mga kilala pong mega church na handle po nila. Nagturo po sila, they talk about success. Nila po they talk about success sa ministry. Wala akong natutunan. At may huling speaker na si Matthew Barnett, maliit po yung church niya.
Pero yung church niya ay pinagpastoran ng kanyang ama, si John Barnett. Hindi siya lumaki for so many years, hanggang 200 lang. Pero nung bata po siya, kita niya yung mistakes ng tatay niya. Nung siya'y tumayo, ang kanyang discuss ay lahat ng failures lang niya. Amen. At because of that failures, I learned a lot. Amen. At bakit siya nagtagumpay? Because of the failures na nakita niya sa kanyang ama, naging stepping stone niya. Ano po ang ginawa niya? Ang kanyang testimony ganito. Sa Los Angeles po, napakadaming homeless. Mas malala po kaysa mangyan ang itsura nila. Imagine Los Angeles, heart of America, may state po doon na napakadumi. Echo Park. Bakit nagkaganito? Wala na magtiyaga sa kanila. Yung mindset nila hindi ayos. Binigyan sila ng support ng government. Binigyan sila ng $800. Binigyan po sila ng housing. Ayaw nilang tumira. Why? Ayaw nila ng may rules. Amen. Pinilit nilang manirahan sa tabi at gusto nila instant lagi. Kaya yung bibigay, pag gano'n, hindi tama po yan. Pero hindi dapat manatiling gano'n. Teach them. Nakita niya, hindi pinapansin yung mga stranger, hindi pinapansin yung mga addict. Nung siya'y magpastor, inuna ko ang mga tao pong homeless, inuna ko yung mga tao pong tema na sa isip. Una niyang ginawa, may provide po kasi sa Amerika na food bank. Unlimited po ang food bank doon. Sabihin mo, bigyan ka ng pagkain. Kinuha po niya yung mga homeless, mga addict, may mga problema, inalaga niya, ini-in-house po niya, pinakain, at tinuruan. Yung po mga tao niyon, marami ay mayayaman, nasira na ang utak, dahil sa failures, after 6 months, naging maayos ang buhay nila, at naging mga missionary. Because of the failures, nakita niya. At ito na po yung Dream Center sa Los Angeles. Nakuha po nila isang malaking hospital, naayos po nila, naging mission house nila, naging church nila, at yun po yung Lord of Harvest. Ang tinawag po nila sa hospital na Dream Center. Kay Miles Monroe, hindi po kay Benny Hinn, hindi po kay Morris Cirulo. They talk about success. Para bang ang sarap i-share ng success. Sa testimony po natin, kakunti ang nagte-testify about failures. Amen. Magte-testify dahil may success. No. Magte-testify ako dahil ako'y binless. Now, I'm telling you, testify your failures. That is part of your allow you to celebrate small victories along the way. Pag nagkaroon ng victory, celebrate, give thanks to God. Sa mga kasama ko po na nag-aral po sa Bible School, may mga nag-fail, may naging successful. So, ano po ang aking ginawa? Sa mga nag-successful, I celebrate with them. And then if you celebrate with them, give you the techniques, they will share kung pong kailangan po niya. That's why we have love of Jesus mission. Hindi po ako nainip. In all things, give thanks. That is the secret. Amen. Of victory. Yung po sa set specific goal, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct our path. Kailangan po natin ng Lord. Pag hindi kasama ang Lord, it is impossible. And a small step needed to achieve them. Huwag agad malaki. Ang goal po, nag-upisa sa maliit hanggang sa palaki ng pag na-achieve mo yung small goal and then sa palaki. Di po ba? Nag-upisa po tayo maliit. Anong goal po natin? Mapalaki, pero hindi tayo nagmamadali. Hanggang sa dumating ang time na ganito. Ngayon, makikita niyo po ang sinasabi ko sa inyo. Focus on progress rather than perfection. Yung mga perfectionists, hindi ho nagtatagumpay yun. Laging gusto niya perfect. Wala ho nun eh. Alo? Gusto niya perfect lagi. Pag hindi perfect, ayaw niya na. Nasisira na ang diskarte niya. Wala hong perfect. No one is holy enough. Yun po lagi sa FC po natin, no one is perfect. Lagi po siyang mayroong masasabi. Lagi siyang may mali, may kulang. Accept it. And number 4, shift your focus. Kung nag-failure tayo, shift yung focus po natin. Remember, nag-fail tayo. Ano ang sabi ng Lord? In Book of Hebrew, look unto Jesus, the author
and the finisher of our shift your focus. Ang tinitingnan natin lagi ay yung outcome. Ano ba yung nangyari sa ginawa po natin? Shift your focus from outcome to effort. Lagi titingnan natin, ano ba yung outcome? Nagtagumpay ba? No, don't focus on that. Concentrate on the effort you put on your task rather than the outcome alone. Even business, even lahat ng gagawin po natin, huwag niyo tingnan na, naku, konti pa naman maliit pa naman ang church. No, gano'n ka ba karami ang efforts na iyong inilagay? Yun po yung dapat nakapokus tayo, hindi po yung outcome. Kasi pag outcome, magpipill tayo. 20 years na, ang liit-liit pa ng church. 20 years na, hindi pa naaayos ang aking buhay. 20 years na akong Christian, hindi pa ako nababago. Amen. Do not focus on the outcome. May ginawa ka na ba? Hello? May sinacrifice ka na ba? Alam po natin, your labor in the Lord is not in vain. Amen. He who began a good work, he is faithful to complete. We do a lot of things. We spend time. We give our life. And then focus on that. Do not focus on the outcome. Alam po natin na ang Diyos, nakita niyo po, hindi nakapokus ang Diyos sa outcome sa Israelita. After na so many years, ganun pa rin. Pero kita ng Diyos yung kanyang effort sa buhay po ni Abraham, yung effort niya sa buhay ni King David, yung effort po niya until the time na dumating ang ating kapanahunan. Amen. Kaya kung kayo may goal, shift your focus from outcome to effort. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan practicein po natin yung tinatawag mindfulness. Lagi po natin isipin, mindfulness practice. Yan po yung tawag yan. Engage in mindfulness of meditation, prayer, practice to help center your thought and reduce anxiety about potential failure. Huwag natin isipin, baka ma-fail. Huwag natin isipin, baka hindi mangyari. Yun po yung anxiety, to reduce anxiety. Gaya po ngayon, babalik po tayo sa mission. Babalik po tayo sa Israel. Nakapunta na po tayo ng America, Europe, Asia, and now, Africa. Ito po yung isang continent. Saudi Arabia, Dubai. Pag sa isip ko po ay talo na, hindi po tayo mag-uumpisa. Remember, we have 12 countries na umpisahan. Malaki po yun, di ba? Na vision. So, nakita po doon, specific and achievable. Ganyung taong ito lang. Huwag nating lahatin. The same is true sa ating buhay. Gusto ko magbago, babagohin ko ugali ko, magbabait ako. No, unahin po natin, alisin muna natin ang takot sa puso natin upang pagtagumpay mo bawat vision and goals. Kasi po ito nagkikripple ng ating vision at saka ng ating dreams. Ngayong January, focus first on overcoming fear of failure. Yan lang muna tayo. Amen? Huwag kang matakot magbago. Huwag kang matakot gawin ang dapat gawin. Fear of failure, ito po yung problema. Pag ang definition nyo ng failure, siya po yung magdidefine ng worth mo, hindi ka magtatagumpay. Success, hindi lahat na nagtagumpay, yung worth nila tumaas, yung value nila tumaas, hindi po. You need to redefine failure. Lagi siya ang failure is part of your success. So nakita po natin, lagi nating i-meditate, practice to help center your thought and reduce anxiety about your potential failure. Huwag natin isipin, hindi pa nag-uumpisa, may katabi ka, ay nako, may mag-discourage sa'yo. Huwag na. Mahirap yan. Marami nang sumubok na yan. Amen? Don't give up. Doon pa lamang panalo na tayo. Ganyan natin ma-overcome spirit of failure. Fear of failure. Napakaganda po niyan. Shift your focus. Then, number 5, build a support network. Hindi tayo pwedeng mamuhay na tayo lang. Hindi tayo pwedeng magtagumpay na ikaw lang. No man is an island. Meron po tayong head. We are the body. Aking kamay hindi mabubuhay ng siya lang. Ang aking paa hindi mabubuhay ng siya lang. Ang aking mata kahit malinaw yan, ay wala namang kamay, imposible. The same is true in the church. We are the body of Christ. Siya ang head, tayo ang
katawan. Ang hinihiling po niya ay magkaisa tayo, love one another. Kayo po ba, mahal niyo ba yung inyong daliri? Mahal niyo ba inyong kamay? Mahal niyo yung paa ninyo? Di ba sobrang mahal natin ng katawan natin? Kapag nadumihan, dilinisin mo, di po ba? Ganun po yung body. The same is true sa church. Kapag mahal mo ang katawan, iingatan mo siya. Kaya ang sabi niya, love one another, that the whole world might know you're part of me. Amen. Yun po yung sikreto po diyan. Build a support network. So, ibig sabihin sa church, we need to help. Like 24/7, we need to help one another. We need to pray. Marami pong humahayol at pag nanalangin ho ko, sasabihin ko sa inyo, doon nyo mararanasan na kapayapaan, doon nyo makikita kung paano tayo matutulungan, doon natin makikita yung mga goals, yung pong mga visions, at pagpunta nyo po doon, parang ayaw nang umalis. Amen. Dahil doon kumpleto ang kailangan mo. It's not about food, it's not about fasting nga po. It's all about the visions, with directions. Napakasaya po ng tao pong may vision, may directions, may power. Lahat na doon. And you can get it in prayer and fasting. Maraming humahad lang po sa atin. Spirit of fear, number 1 po yan. Number 1 din po yung takot kang mabigo. Now, hanggang dito lang muna po ako. Kanina natapos ko hanggang 4, but now nakahanggang 5 po tayo. And I will continue to share this next week. Amen. But sa ating buhay, part of this, build a sport, i-share po natin na experience natin. Alam niyo, if you share your experience, matutulungan natin yung tao na hindi na magawa yung iyong mali. Amen. Kaya don't forget this. Itong iwan ko sa inyo. Pag nag-testify ho kayo, huwag lang po yung success. Wala hong matututunan dun ang inyong listener. Na-experience ko yan. Hindi ko kilala ang preacher. Inilagay siya sa huli dahil hindi nga ho siya kilala. Kilala niyo si Benny Hinn. Kilala niyo si Miles Monroe. Mga kilala po sila. Nasa una sila. But this preacher, ito po'y leadership conference. Kaya darating ang time, magkakaroon ng leadership conference, share your failures upang matuto sila. And again, if you do the testimony, mag-testify kayo. Kung kayo may failures, mag-testify. Kung kayo may success, mag-testify. Amen? Failure and success, hindi po ito nagdi-define ng worth po natin. Ang ating worth ay nadi-define through our Lord Jesus. Kapag ikaw kay Kristo, siguradong ikaw may katagumpayan at may halaga ka, may value because God is with us. This time, tayo tumayo. Nalala niyo po yung di ka nagkulang. Tayo ang nagkulang. And this year, makikita po natin, sa pag-umpisa po natin ng ating Mission Compassion, sasabi ko po sa inyo, mararanasan niyo po yung overwhelming joy. Mayroong peace, may love. And again, kung tayo po yung magkaroon ng failures, magpasalamat kayo. That is part of your journey. Hindi nagkulang ang Diyos. Ang gusto lang niya, matanggap po natin ang ating kahinaan. Huwag kayong mahiya na nag-fail. Keep going and don't give up. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Hindi tayo niya iiwan, hindi niya tayo pababayaan. As we sing this song, reflect sa ating sarili. Marami ba akong failure? Don't give up. Gumiba ba ako? Redefine failure. Set your minds. Practice mind growth of ating pong isipan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. As we sing this song, patuloy po natin review po yung ating sarili. Basta't ikaw ang kasama. Siya magdi-define ng ating worth. Hindi success, hindi yung failure. Yes, okay. Kahit kailan
Kahit na paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Lift up your hands. Yes, O God. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pamagat. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pamagat. Panginoon, Dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ko. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pamagat. Sa oras nito, as we continue to sing this song, reflect on ourselves. Do not define, okay, your worth of success or failure. Focus on to Jesus. Nothing is impossible with God. Develop mind growth set. Patuloy po natin na i-review po yung ating buhay. Ano ba yung failure na hindi natin matanggap? As long na hindi po natin matanggap ang failure, hindi natin matatanggap ang success. Sino man sa atin ang merong sakit karamdaman, nag-fail, don't give up. There are new every morning. Because this year is year of victory, inihanda ng Diyos ang ating puso at isipan. Always embrace growth mindset. Kung nanalangin ka na pinagaling, panghawakan mo na. Kung nanalangin ka nagtagumpay, nagtagumpay ka na. And this time,
Sino man ang may failures na hindi matanggap, tonight is the night that the Lord has made. Accept failure. This is a stepping stone of your success and is part of your journey. Taas po natin ating kamay. Dakilang Ama, hayaan mo Diyos na matanggap namin, O Diyos, ang aming kahinaan. Our failure. Because this is the stepping stone of our success. Salamat, O Diyos, for giving us these revelations, for giving us this, Lord, direction. At hayaan mo, Ama, na sa oras na ito, lilisan kami sa lugar na ito, na kaya po namin, O Diyos, na magawa ang iyong kalooban. Not our will. We will focus. Mag-fail man kami. As you said in your word, do not look at the biggest of your problem. Focus on to Jesus, the author and the finisher of our faith. Dakilang masalamat even sa lahat na umattend sa online. Bless them. Ang taong ito ay taon ng tagumpay at taon din ng pakikipagbaka. Hindi po namin kaya. But as you promise in your word, kahit kami ganito, hindi ka nagkulang. Magtatagumpay kami dahil mahal mo kami. At hayaan mo Diyos, na sa pagdisa namin sa lugar dala namin ang kapayapaan, katagumpayan na inilaan mo para sa iyong mga anak. Tinataas namin, O Diyos, the mission compassions na ipapagawa mo sa amin. The church planting sa iba-ibang bahagi ng mundo na pagpapadala mo sa amin. Salamat din sa pagtugon mo na mayroong mga manggagawa ka na sinasanay. At hayaan mo, Diyos, kulang man ang aming time para sanayin, Ikaw, O Diyos, ang huhubog sa kanila sa pamagitan ng pananalangin at sa kanilang pag-attend sa 24/7 prayer and fasting. Salamat. Ikaw mismo ang magsasabi sa kanila kung paanong tumanggap ang iyong lingkod ng mission, vision, and compassion. Ganon din higit ay patuloy niyang maranasan ang makinig sa iyong salita. Amang banal, tinataas din namin sa iyo ang pagkapatuloy ng 24/7 prayer and fasting, mangyan missions, church planting, at dalayan ko Diyos, magpadala ka na marami pang manggagawa sapagkat maraming anihin. Salamat sa iyo for the direction, for the vision for this year, and we declare victory. In that we pray. Amen. More blessing. God is with us.